Welcome to the show. Alright, kamusta mga parts? At welcome po dito sa ating Pinoy Adobo Reaction. At this is parts. No? At alam niyo naman ang ating bago ngayong meaning ng parts, Pinoy Adobo Reaction, Duterte Sara Supporter. Anyway, tayo po ay bago magpatuloy ay gusto ko muna pong batiin ang ating pong mga overseas Filipino workers. Kamusta po kayo mga OFW yan? Kamusta ay kayo nasa mabuting kalagayan at alam niyo naman ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas, no? Ay hindi maganda at talaga pong ang hirap, no? Ang nangyayari po sa ating bansang Pilipinas ay chaos. Ika nga at walang ibang marinig natin sa buong mundo o sa iba't ibang panig ng mundo na puro mga natawag sa Pilipino ay corrupt. Well, what can we do kung ang mismong Pangulo ng Pilipinas ay hindi lang kurakot kundi adik. At ayan po ay si Bongbong Marcos na siya po ay isang adik na presidente na ikinahihiya na ngayon ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Anyway, ganun talaga pagka mga adik ay talagang malala na ang mga pulburon sa ulo kung ano man, ay hindi na nila naiisip ang tama at mali. Akala nila kung yung ginagawa nila, nasa tama pa rin. Yan ang epekto na. Kaya kayo mga OFW, no, mag-iingat po kayo at lalo na ngayon magpapasko ay sana po make sure i-research nyo mabuti yung padadala nyo ng mga boxes, yung mga pera, yung mga kung ano man ang gusto nyo ipadala sa ating mahal sa buhay sa Pilipinas, ay mag-extra research kayo and huwag nyo na hong isipin masyado yung sana makarating ang ating regalo sa araw ng Pasko. Let's be practical and real talk here kasi kung gagawin nyo yan ay medyo madi-disappoint lang kayo. And sa panahon ngayon ng administrasyong bangag ay talagang when it comes to mga customs, sa Bureau of Customs talagang ang mahirap paniwalaan. So expect nyo na lang na either may delay pero kung okay naman, dumating on time, then mas maganda, napakaganda ng Pasko nyo. Pero sa ngayon, sa akin, sa nakikita ko talagang it's hard. At syempre, kung pipili kayo ng magpapadala, yung mga shipping, ay make sure na yung background nila ay maganda. Alam niyo naman na nangyari last year, di ba? At nilagay ko rin yan dito sa show ko na yung mga ibang shipping lines ay pinabayaan na yung mga package. Kaya ingat, bigyan nyo ng konting extra na mag-research kayo mabuti, magtanong-tanong kayo sa mga kakilala nyo dyan sa inyong bansa na tinutuluyan at tanongin nyo ano bang shipping ang maganda, yung sigurado mga karating. Do not expect na darating on time. As long as na dumating sa iyong mahal sa buhay, okay na yon. At kung total, matitrace nyo naman, may tracking number naman yan, sabihin nyo na lang sa inyong mga mahal sa buhay, pasensya na anak, o pasensya na asawa, o pasensya na pamangkin, baka hindi makarating sa araw ng Pasko, pero darating dyan, makukuha mo pa rin. So, it's like that. Okay? Yun naman ay aking tip for today. Totoo yan, real talk yan. Okay? Already. At syempre po sa ating pong bansang Pilipinas, kapag po kayo diyan at sana po ay mamamiti kayo na I don't know. Kaligayan at sana po ay well, actually ngayon po ay nagrarally na yata o nagkumpisa na ang peace rally ng INC at syempre po kasama po ang ibang mga kababayan natin diyan sa Pilipinas. But iba naman po ang ating pag-uusapan ngayon pero gusto ko muna pong makiramay sa ating pong mga kababayan sa Cebu. At sana po kayo ngayon ay nasa mabuting kalagayan na although alam naman natin na malaking apekto ang nangyari po sa inyong mga properties o sa inyong mga sasakyan. Alam nyo, mga parts, meron akong nakausap na OFW na siya raw ay bumili ng sasakyan diyan at hindi pa nga bayad, inaano na ng baha. At syempre po yung iba naman, yung bahay na pinag-ipunan nila na ilang taon para lang magkaroon ng bahay para sa mahal nila sa buhay ay nadali ng baha. And it's really sad. You know, at I wish na matulungan ko sila at maibili sila ng bagong bahay o maipagawa pero wala eh. Kung ako nga, wala akong bahay eh. Hindi, ibig sabihin, joke lang. Ibig sabihin ay sayang, no? At dasal-dasal lang at alam naman natin na every year nadadaanan natin yan. Pero itong nangyari sa Cebu ay hindi natin inaasahan na ganyang kalala. Okay? Kaya ingat po kayo mga kababayan ko. Alright. Anyway, ang ating pong topic ngayon ay tungkol po dito. Ay saldi ko. Kumakailan lang. Siya po ay nagsalita sa social media, sa Facebook. I think sa YouTube din, no? Dito sa YouTube. Kung saan ay inamin niya na talagang ang kanyang mga constituents sa pagnanakaw ng budget ng Pilipinas ay walang iba kundi si Bangag. At syempre po, ang pinanganak na magnanakaw na si Romualdez. Alam niyo mga parts talaga naman po, kahit yung una pa nung umalis siya nung mga July daw, di ba? July siya nung umalis at pumunta ng US, dito sa US para magpa-check up yata, medical excuse, pero
sabi mismo ng speaker, ng bagong speaker ng Congress na wala naman daw ipinakitang itong si Saldico na may medical certificate kung ano nangyari sa kanya. Who knows? Di ba? Baka ito ay bago sinabi ni Bangag, no, na siya ay inamin niya na may mga flood control projects or ghost project. Ay siguro sinabihan na to ni kasi nga sabi ni Saldico sa kanyang video ay sinabihan na siya ni Tamba na wag ka na muna bumalik dito kasi nga may alam mo na may problema at yun nga tuloy-tuloy ang sisi sa kanya, which is hindi ko kinakampihan to pero mabuti na lang kamo at inamin niya na rin siguro alam niyang dino-double cross na siya ng mga kasama niyang si Tamba at si Bangag, ay asawa ni Bangag, ay talagang sabi niya, "Alina, aaminin ko na, bahala na." Kasi mahirap din eh. Kung matatandaan niyo sa mga real video, sa mga quick video dito sa social media, nakikita niyo, ultimo sa ibang bansa. Galit dito pag nakikita ang pagmumukha nito, ay talagang kulang na sampalin siya o batuhin siya. Pero ang nangyayari, kinukuha na siya ng video o ng picture ng mga Pilipino at sinesend nila sa Pilipinas. And that's too dangerous for him dahil malalaman nila kung nasaan siya, di ba? Kaya walang walang peace of mind tong si Saldico kahit na masasabi mo na maraming pera. Bakit? Dahil po sa dalawang hinayupak na to. Hindi lang yan, siyempre. Kasama asawa ni Bangag. Kasama yung mga congressman. No? At meron pa yata sa Senate. No? At wala na. Wala na tayong pag-asa sa legislative at saka sa executive. Di ba? Kung matatandaan nyo, ang Blue Ribbon Committee ay naaamoy na sana kung sino talaga ang mastermind, which is itong dalawang bugok na to, pero pinalitan agad ang Senate President sa pamamagitan ng tuta Soto at ang bakla at si Dacer case being locked. It's hard to say na meron talaga tayong mga ganitong klase politiko and talagang kapalan na ng mukha. Alam nyo, ang corrupt talaga sa Pilipinas ay hindi na nawala. Simula pa nung tatay ni Bangag hanggang ngayon, no? At kahit naman yung panahon ni Tatay Digong, meron din naman konting kupitan diyan. Pero ang maganda naman kay Tatay Digong, ito sa akin to ay takot sa kanya. Hindi maipamukha ng mga hayop na korap na yan na kay Tatay Digong na sila ay nangungurakot. Takot sila. Hindi katulad ditong si Bangag ay parang si Bangag pa nagbibigay ng go signal na sige, go ahead, magnakaw lang kayo na magnakaw, bigyan mo lang ako ng 25%. Anyway, at since pinakita na natin to, i-play natin ang ating unang video ng hinayupak na to kung saan ay at ang kanyang expose, no? Panoorin po natin. Alam naman natin, alam ko na kayo po ang iba sa inyo na panood na ito. Ang akin lang kasi gusto ko mag-react. Dahil kaya ako gusto mag-react dito dahil nung una pa lang sabi ko kanina, nakalimutan ko na sabihin. Kaya someday lalabas din to. Kasi the way yung mga ginagawa nila Tamba, nila Bangag, nila yung mga tao, yung mga sa Senate na kung gaano lang pukpukin talaga itong si Saldico na parang siya na lahat ang may kasalanan. Pero hindi naiintindihan ng mga Pilipino na ang taong itong si Saldico ay hindi naman makakakilos yan kung walang nasa itaas. Anyway, panoorin po muna natin ang kanyang video. Here we go. Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa my account. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik,
ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas. Hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo at ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Yun. Yun, napanood niyo na at alam niyo na rin po siguro ang ibig sabihin nun ay merong mga hocus-pocus talaga ang ginagawa ng administrasyong bangag. And it's so sad dahil biro mo talagang no matter what, kung ano yung gusto ng hari daw ay kailangan masunod. So talagang masasabi natin na wala na even sure kung sino yung hari, baka yung asawa. Di ba? Kaya ang akin lang naman dito ay talagang garapal. No? And syempre, sinasabi ng iba, lalo na si Claire Castro, na patunayan daw ni Saldico. At sinabi ni Claire Castro din na itong si Saldico ay nagsisinungaling lamang at kung talagang meron siyang proof, ipakita niya. Meron nga pambihira ka. Kaya nga meron siyang pinangahawakan and he's not gonna expose that kung wala siyang pinangahawakan dokumento. And sana nga, matuloy-tuloy na ito at ma-realize ng Pilipino, lalo na yung mga loyalistang tanga, na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin na si Bangag ay talagang server ng Pilipino. Hindi po. No? Yung ibang loyalista, yung mga original na panahon pa ng tatay niya, yun, respeto ko yung mga yun. Kasi may panindigan sila at karamihan sa kanilang mga galing mga kay Senior Marcos ay hindi na naniniwala sa anak. At sinasabi nila mismo na ang anak pala ay mas malala talaga. No, sila nagsabi niyan. But anyway, yung 100 billion na yon ay sinisigurado ako na kukurakutin lang yan ni Bangag at syempre may kahati dyan si Tambalosdos and vice versa. No? Alam naman natin na si Tamba ang humahawak ng mga budget para i-release yan. And you can tell na itong si Saldico is parang napapansin ko na siya ay isang parang messenger or isang runner. No, siya yan Siya yan ang trabaho ni Saldico. At syempre, nangungumisyon siya dyan upang meron naman siyang makuha. But the thing is, you can tell na how spoiled brat itong si Bangag. Ito kapag sinabi niya kailangan ko to. And sabi nga ng iba, insertion daw yan at saka sinasabi rin ni Saldico na kung hindi uubra, ay kaya naman ito sa unprogram dahil presidente pinipirma nila. Which is true.
Parang sa local government, ganyan din ang mayor, ang governor, they do that. They have that kind of situation also. And yung sinabi ni ano ni Saldico na hindi pwede 100 billion agad kasi nga makahalata at alam niya na dapat kasi hindi ganun kalaki ang budget ng ibang departamento against the DepEd. Which is true dahil po ang DepEd is the future eh. Parang yan ang edukasyon ng mga kabataan. So parang sinasabi ni Saldico rito, masyado mahalata at mas malaki ang makukuha ng DPWH. I think pinasok nila sa DPWH. Kaya sabi nga ni Tatay Digong na ang DPWH is the worst sa mga corruption. And binanggit din nila rito si Pangandaman, no? At saka si Bersamin. I guess itong hinayupak na Bersamin na to, yan ay pamangkin o apo ni Lucas Bersamin, ng Executive Secretary, kung saan isa rin sa magnanakaw, no? At kita-kita mo naman. At tinignan ko to si Adrian Bersamin, sabi ko, sino ba itong hinayupak na to? Ito pala ay USEC sa ES. Biro mo yun, magkakamag-anak, no? Sa Executive Secretary Department. At nag-serve pala to noong 2020 panahon din ni Tatay Digong, hanggang 2022 ng Office Manager and Political Advisor sa GSIS. Kaya pala ngayon ng GSIS ay nakuhanan na rin ng pera dahil sa Maharlika Fund. At Board of Director ng NAYA. Kaya pala may tanim kaso. At bumalik na ulit ang tanimbala. Dahil sa hinayupak na to. But anyway, yan ang kanyang background. At mukhang ito ay isa rin pala sa mga hinayupak. And isa rin to sa bridge. At ito ang nagsasabi na, sabi ni Saldico na ito ang nagsabi na, sabi raw ni Bangag na ito ang gusto niyang budget o pera na makuha. Maybe on his own pocket, I don't know. Or maybe for pulburon, I really don't know. Kaya nga, nung nalaman ito ng mga secretaries ni Bangag, ay talagang sumagot agad sila. At panoorin po natin ang kanilang sagot kung saan ako'y natatawa eh. Dahil nung sinabi nila yung parang naman tayo nag-aaral ng DBM 101, di ba? Alam naman natin yun talagang process. But anyway, panoorin nyo and tignan nyo. All the accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the president are pure hearsay. All appropriations ordered by the President is already in the National Expenditure Program. That is why it is called the President's Budget. So we reject any insinuations about it. The BICAM is purely under the power of the legislature. We respect and strictly follow the budget process and all our actions are above board. Kung maaalala niyo po ang proseso ng budget, ginagawa po ng executive ng 6 na buwan ang ating President's Budget and National Expenditure Program. Ayon sa Constitution, we have 30 days after the State of the Nation Address para isubmit ang National Expenditure Program sa Kongreso. At ayon din sa Constitution, pagkatapos natin masubmit po ang budget sa Kongreso, magkakaroon po tayo ng briefings, di po ba? So ginawa din po yan ng executive para ma-explica po kung ano ang laman ng President's Budget at ng National Expenditure Program. Pagkatapos po nun, magde-deliberate na po sila. Wala na pong role ang Office of the President, ang executive sa BICAM. Naniniwala naman si PCO Undersecretary Claire Castro na nagtuturo ng iba siko upang iligtas ang sarili sa flood control fund scam. Anya, lumiliit na ang mundo niya kaya nag-name drop kahit walang katibayan, kundi laway lang ang puhunan. Iginiti Castro ng pagkakasangkot ni Zaldico sa anomalya ay bunga ng mga ebidensya at testimonya. Para masagip ang sarili sa paratang ng pagnanakaw sa kaban ng bayan at mapalitaw na siya ang biktima, siya ay magtatahi ng maling kwento laban sa ibang tao. Magtuturo ng iba, puwera ang sarili niya, kahit na ang ari-arian niya at ng kanyang pamilya ay nagsusumigaw ng ebidensya laban sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento? Hanapan niyo po siya ng ebidensya. Dahil kung kami po ang tatanungin niyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Kinumpirma naman ni Castro na hindi may tuturing na close o malapit sa isa't isa sina PBBM at Co. Wala ring ideya si Castro kung bakit itinuro at idinawit ni Co ang Pangulo. Naniniwala naman ang Malacanang na mas magagalit ang taong bayan kay Co sa halip na kay Pangulong Marcos dahil sa kanyang mga kasinungalingan. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Mata ng Agila! But anyway, alam mo nakakatawa rin eh, no? At parang nag-briefing pa si Pangandaman, no? Yung secretary ng DBM, no? Parang ginagawa niyang gagong Pilipino eh, no? Parang dinadaan niya sa process kung how to make budget or how to propose the budget and then go to BICAM, blah, 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 and EP sa NEP, at pagkatapos nun, that's it. No? Parang itinuturo niya sa Pilipino na iyan ang process ng pag-propose ng budget. Alangan namang ibahin mo. Diba? So, ginagawa niya ang tangang Pilipino, which is hindi nga booking na. Booking na. Bakit kanyo?
Paano naman yung mga undertalk deal? Yung sinabi ni Saldico na, kasi ganito yan, na kinausap siya, na binulungan siya, na approve na, gusto nito 100 billion, blah, blah, blah. Kasi nga, si Saldico ang Committee on Appropriation. Ang alam ko sa mga ganyan, siya yung nagre-release ng proposal ng mga budget eh. Correct me if I'm wrong, ilagay nyo sa dito sa comment section. Na, ang appropriation ay parang siya yung maghahanda ng numbers ng budget na kailangan. Ngayon, kasi, think about it. Bakit sasabihin ni Bangag, no? Kay Tamba, na itong gusto ko, ilagay mo yan, i-insert mo yan. Sabihin mo yan kay Saldico, di ba? So, ang ibig sabihin, yung papel ni Saldico sa Congress bilang appropriation, siguro, yun yung talagang trabaho niya. Di ba? Tsaka, hindi lang naman niya isang beses ginawa yan ni Saldi eh. Maraming beses din. Baka nga pati panahon pa ni Tatay Digong gumawa rin yan eh. Di ba? Kasi nga, yung tuko nga sa DepEd. Or maybe iba naman to, nangongontrata siya, so who knows. But the thing is, talagang alam nila yung gagawin nila kung paano magsingit, kung paano mag-insert, no? Ang explanation ni Pangdamangan, no? Pangdamangaman, putang ina, ay talagang pinakikita na sa inyo ang process. Pero hindi nila sinasabi sa inyo yung pwedeng mangyari sa baba, di ba? Para bang para kinuli ng police na driving, no? Nagkaroon ka ng traffic violation. Oh, di ba? Usually ang Pilipino, boss, pag-usapan na natin 'to. Ganyan 'yan. Oh, 'di ba ang process din ng paghuhuli sa driver, bibigyan mo ng ticket. Either hindi ko lang kung sinusurrender pa lisensya or what, 'di ba? 'Yun ang legal process, 'di ba? 'Yun ang process talaga ng paghuli sa mga driver na gumawa ng mali sa trapiko. Oh, 'yun din ang inexplain ni Secretary Pangdamangan. Basta yung Secretary ng DBM. Process, how to do it, how to process, 'yun na 'yun. Pero yung palusot blues, 'yun ang dahilan kung bakit nakalusot yung perang 'yun. Diba? Kaya, huwag sasabihin ng secretary ng DBM na ito po ang ginagawa and ibabayad, idadaan daw sa NEP, tapos pagdating daw ng BICAM, wala na magagawa ang presidente. Kaya nga, isisingit eh. Kaya nga, after the BICAM, pag nasa BICAM na, pag isisingit na rin yung pera, ano ba naman malay ng senator doon, ng BICAM committee? Eh, maglagay ka dyan ng 1, 2, 3, plus the number of 1 million, halimbawa. Anong mangyayari? Diba? Eh, minsan yung mga committee na, tamad din yung mga yan eh. So, may makita lang numero, may makikita lang na for this, for that, i-approve na rin nila or hindi. It's up to them. Kaya yung sinasabi ni Pagdamanganan, pasensya na sa pangalan, bullshit. Di ba? Kaya huwag ka tayong maniniwala. Processing tama siya. Yun ang tamang ginagawa. Pero yung under the table, doon sila nadali. Okay? Natuloy ako. Di ba? Kaya nga, sumagot agad itong si Saldico ulit, ang part 2. Di ba? O, part 2. Bago lang to eh. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ko kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Bago namin ginawa o tinapos ni Senator Chis Escudero during the BICAM. Sinabi pa ni Sekmina, everything is cleared with the President. Basta importante, pasok ang pondo na request ng Pangulo. There you go. The following day, sinabi ni Sekmina, approve na si Presidente BBM sa lahat na binawasan na ahensya. Masaya na ang Pangulo dahil naipasok ang gusto niyang 100 billion insertion. Wala pong perang napunta sa akin. Lahat po ng insertion napunta sa ating Pangulo at Speaker Martin Romualdez. Ako lang at ang aking mga tao, sila Paul Estrada, Martic Syed, at ang aking mga security ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez sa North Forbes Park, South Forbes Park hanggang sa Malacanang. Yung mga deliveries po ay merong record ang aking mga tao. Totoo po yung sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Forbes Park. Totoo din po ang sinasabi ni Orly Gutesa na nag-deliver siya sa Malacanang nung siya ay nasa Senado. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Grabe, no? Kahit bigyan tayo ng isang maleta dyan, di ba? Biro mo yan, pera ng bayan, no? Ang daming pera ng Pilipinas, men. Kaya mga parts, kita nyo, kaya ang Pilipinas maganda naman talaga, yun nga lang nasisira dahil sa korap. Oh, di ba? Biro mo yan, ang dami yan. Sabi ko nga, isa lang. Okay. After po ng approval ng budget sa General Appropriations Act of 2025, nagtanong po ako sa DPWH kung magkano ang kailangan na ibigay sa Office of the President o ang SOP na bigayan. Ang sinagot sa akin ay 25%.
Ang ibig sabihin nito, 25%, 100 billion ang SOP na kailangan ibigay kay BBM mismo. In total, 25 billion ang napunta kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ngayon ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang fraternity Brad at ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya. Imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM nung SONA, let's do it right at mahiya naman kayo, hindi po ba? Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon ko. Pero magaling ang Senado sa investigasyon at ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yun. Ayos. Alright, react natin yung sinabi niya. Kung narinig nyo na kung ano yung sinabi no ni Sergeant Gutesa noon, ay pareho rin ang sinabi ni Saldico. And you can tell naman talaga na nagtugma ang kanilang sinabi. So talagang masasabi natin na kahit nagkaroon pa ng questionable yung notary ni Gutesa, totoo yung sinabi niya. And as a matter of fact, no, sinabi na rin ni Senator Marcoleta yan, kaya lang naman na panotaryo si Sergeant Gutesa dahil nga po si Senator Marcoleta mismo ang nag-request, hindi naman ang Senate. Dahil para daw ito ay sigurado, para hindi yung baka mamaya lokal lang. And I don't blame Senator Marcoleta. Ika nga sigurista. Kasi nga hindi niya kilala yung tao eh. Di ba? So, yung mga pinagsasabi nila Ping Lacson, nila Tito Soto, di ba? Basta sabihin na mali ang notaryo, pati si Wow Dagat. Wow, dagat! Si Pangilinan, ay sinabi na hindi dapat paniwalaan yan dahil mali ang notaryo. Pambihira. Biro mo yan si Pangilinan, abogado, hindi niya alam. Tanga-tanga rin. Dilawan kasi, kaya tanga. But anyway, balik tayo kay Saldico. At sinabi niya pa rito yung address na pinagdala nila at pati sa mismong gate ng Malacanang. Di ba? Kung natatandaan nyo, yan ay sinabi din mismo ni Sergeant Gutesa. So, sino ngayon na nagsisinungaling? Alam ko, marami mga makabangag group na sabi, umuwi ka, patunayan mo, magpakita ka ng ebidensya. Yan din ang sabi ni Castro, na magpakita ka ng ebidensya, umuwi ka dito. Now, all I can say to Mr. Saldico, dapat, huwag siyang umuwi. Bakit? Patay agad siya. Yung thing na pwede niyang gawin ay ibigay niya ang ebidensya, yung mga documents, video, kasi binanggit niya yan eh. Eh di ba yun ang sabi ni Castro, magpakita ng ebidensya? Di ba yun din ang sabi ng iba? Yan din ang sabi ng mga makabangag group of morons. Ipakita niya. Magbigay siya ng kopya. Kung ako nga sabi ko, ibibigay ko kay Senator Marcoleta. Dahil siya lang naman ang pwede natin pagkakita. Kaya bukod kay Vice President Sara, ay si Marcoleta lang ang pwede pagkatiwala. Kaya kung ako kay Saldico, ibigay niya kay Marcoleta yung kopya. Diba? Kasi it's hard to believe na yan sila Tito Soto at saka si Ping Lacson. Tapos kasama pa ang Bendalo na talagang peke rin ang pagkatao. Paano ka maniniwala? Kaya nung sinabi ni Saldico na ang Senate lang ang solve nito dahil malaki at tiwala sa Senate, Saldico, baka siguro sa sobrang stress mo, nakalimutan mo na ang Senate, pinasok na rin ng mga demonyong bangag. Kaya ang akin lang po yung sinasabi nila ng mga deliveries po, ay meron siyang record. See? Meron siyang record ng kanyang mga tao at sinabi niya na yung pera na dineliver nila ay para lang kay Bangag at kay Tambaloslos. Diba? Siya raw ay wala doon. Siguro, makes sense. Pwede rin. Pwede natin sabihin na wala muna siya doon. Inuna muna siguro yung mataas na tao na katulad nga nila Bangag at ni Lisa Marcos. Pero siguro yung bawi naman ni Saldico. Alam nga naman, ipahiram mo lahat yung mga tao mo na i-deliver yung maleta kung wala kang makukuha. I don't think so. May deal yan. Kaya nangungontrata si Saldico, edi syempre baka yun ang deal niya. O sige, eto na yung pera, pero yung project ko ganyan lang yan. Kaya yung mga nagsasabi sa Facebook, sa X na, hindi kami papayag na wala si Saldico na makukuha. Ano yan? Ano yan? Ano siya, mabait? No. May deal yan. Ibibigay ko sa inyo yung cash na yan, pero may deal tayo. Akin tong project na to, akin to, ganyan-ganyan. Akin ang pag-supply nito. Malay mo, malaki rin yun. O mas malaki pa. We don't know. Kasi kontrata yan eh. Di ba? Ang masakit pa nito, totoo rin yan na sinasabi niya, si Bangag ay merong mga 25%. Parang LGU yan sa mga local government, ang mayor, governor, meron din silang kickback. Kung yung mga LGU meron, ito pa kaya presidente. Don't you remember yung nangyari kay ERAP? Di ba? Nangungumisyon na siya noon. Kaya, wag na tayo magpakita o mag-akala na hindi, magpakatanga. Because these are real. These are truth. Now, sasabihin nyo, maglabas siya ng ebidensya, umuwi siya. I don't think Saldico can go home.
In the first place, pagkapagtapak pa lang niya sa airport, patay yan. Di ba? Kaya kung ako kay Saldico, ay sana na lang, ang gawin niya, ay bigay niya na yung ebidensya sa tao pwede niyang mapagkatiwalaan. At tungkol naman kay Remulla, alam naman natin na pag upo pa lang ni Remulla sa ombudsman, ay si Sara na agad ang binabanatan niya at saka yung mga allies nito. Kaya ikaw, Saldico, kung mapapanood mo to, wala rin akong believe niya kay Remulla. Remulla is just there as a puppet ni Bangag. Nilagay yan ni Bangag palang investment. No? Hindi yan yung Maharlika investment. Dahil yung Maharlika investment, nakuha na nila. Wala na yon. Huwag nyo nang asahan, babalik pa yon. Maniwala kayo. Ang ibig ko sabihin na ininvest niya si Remulla Zombie dyan ay para pag nawala siya sa posisyon ay hindi siya kasuhan agad o hindi siya makakasuhan dahil i-cover siya ni Ombudsman. Diba? Ewan lang natin, baka in 2 years, mamatay na yan. Sana. Pero, I don't know, baka mismo si Satanas ayaw sa kanya dahil baka ipa-ICC din na si Satanas yan. But anyway, tama rin na sinabi ni Saldico na magkabady sa fraternity si Tambaloslos at saka si Remulla. May mga deal yan, kahit mga bata pa. Kaya nga ang sabi ko, lahat ng sinabi ni ko, kung di pa man natin nakikita ang ebidensya, it really makes sense na yan ang katotohanan. Kaya kayo mga Pilipino, sana man lang, huwag na kayo mag-isip, tipain nyo na ang Bangag. Subukan natin ito si Vice President. Dahil under the Constitution of the Philippines, kung saan buhay pa naman ang Constitution, kahit hindi na sinusunod nila ang Remulla, Vice President ang successor. Okay? Kaya kayo mga troll ng bayan na binabayaran ng Bangag, AI, ang sasabihin nyo yung si Saldico? Di ba may software na mag-check kung AI yung video o hindi? Do it. Ako, gagawin ko yan. Ipapakita ko sa inyo sa susunod kong content. Mga hinayupa kayo. Alright, at hanggang dito lang po at sana po ay naintindihan nyo at nagets nyo ang ating sinasabi. Again, no? Huwag na po tayo maniwala sa mga ganyang klaseng tao na si Bangag at ang si Claire Castro. No? Bigyan nyo naman ng class ang inyong buhay kung ikukumpara nyo sarili nyo kay Claire Castro. Claire Castro is just a puppet, a clown. Someone na kailangan para magkaroon tayo ng comedy. Okay? At syempre po, mga Pilipino, I think it's about time. Niloloko na kayo ng harapan eh. Ika nga para sinasampal na kayo ng harapan, hindi pa rin kayo umimik. We have to kick them out. No? I really don't care. Pero wala na talaga eh. Kitang-kita na naman nyo kung ano nangyayari sa Pilipinas. Baksak ang economy, baksak ang stocks natin. Wala nang nag-i-invest sa Pilipinas. And then sasabihin nyo, okay pa rin ang Pilipinas dahil kay Bangag. I don't know. This is just sounds pathetic. Lahat ng mga naniniwala kay Bangag is just in denial lang. Alam nila ang nangyayari. And I'm sure, nararamdaman din nila yung nangyayari. Yung hirap. Pero ayaw nilang aminin because they have to be with Bangag. Diba? Either bayad or may allowance, they have to. Pero, ilan lang yung mga yan? Ilang milyon na naghihirap. Lalo na ngayon sa bagyo pa. Maraming nawala ng bahay at nasiraan ng ari-arian. Anong ginagawa ni Bangag? Wala lang. Parang, anong gagawin natin? Mga pards, it's about time. Seriously. Wala nang halong biro. Kung gusto niyo masalba ang Pilipinas, it's about time. Okay? Alrighty, sabi nga po ni Senator Marcoleta, hopya lang, no? Hopya lang. Makontento ka na muna. Magsikip tuturong ka muna. At pag nakaluwag-luwag na tayo, gumanda ang bansa, baka pwede na. At sabi nga ni Vice President Sara, mahalin natin ang Pilipinas. Sukran.